Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. At gusto ko pong sabihin sa inyo na huling linggo na ito ng February. Amen. Sabihin mo, it's good to be sit beside you. Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Salamatan nyo naman sapagkat katabi nyo siya ngayon. Such a privilege. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ngayon po, pag-usapan natin itong last topic natin is about love again. Alam niyo po, tanggapin man natin o hindi, ang isang taong nasaktan, mahihirapang magmahal muli. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, I feel you. Alright? So, ang nangyayari, tandaan niyo po to, ang nangyayari pala, every time na nagmamahal tayo muli at nasasaktan tayo, kahit pilitin nating magmahal muli, merong tinatawag na lamat na hindi na natin mababalik. Na kahit paulit-ulit pa, meron tayo laging parang reserve. Why? Because nasaktan na tayo nahirapan na tayo. Ang nahihirapan ng isang tao na magmahal muli kasi meron siyang nararamdamang masakit. Maliban sa masakit, meron siyang sakit. And this is what we call a disease called unforgiveness. Are you still with me? So binasa natin kanina is Matthew chapter 18, verse 21 to 22 is actually a question from Peter or Apostle Peter. He asked Jesus, sabi niya, Lord, ilang beses ako dapat magpatawad? Sino dito lagi kang nagpapatawad? Amen? Lalo na pag pumupunta kang palengke, di ba? Lagi kang tumatawad. Okay? So, si Peter, he asked Jesus, sabi niya, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Sabi ni Peter, up to 7 times. Pero sabi ni Jesus, I tell you, not 7 times, but 77 times. Tandaan natin to, mahirap magpatawad, pero mas mahirap pag hindi ka nagpatawad. You know what? In the culture of the Jews or nila Pedro, ang pwede lang magpatawad or pwede ka lang magpatawad 3 times. Okay? 3 beses ka lang pwede magpatawad. Tapos yung pang-apat, may kotong na yon, may, ulit ka na naman ha. So yung pang-apat, ang sinasabi, hindi na pwede, hindi na papatawarin. Ibang usapan na yon. Pero the good thing about Peter, ang nakasanayan nila 3, pero tinaas niya. Ang sabi ni Peter, 7 times. So parang pag-iisipin natin, wow, big time si Peter. Ang laki ng nilapag. 7 times. 7 times, bakit? Kasi ibig sabihin, grabe talaga yung relationship niya kay Lord. Ang galing niya talaga. Kasi ang kakayanan lang natin 3, pero siya ginawa niyang 7. Are you still with me? Kaya lang, sabi ni Lord, hindi 7. Sabi ni Lord, 77 times. Nang sinasabi sa atin, meron kasi tayong sariling definition ng forgiveness. Amen? Papatawarin kita, pero di kita kakausapin na. Are you still here? Magpapatawad ako, pero I need time. Process. Ang hilig natin sa process, pero di naman tayo nagpa-progress. Because if we believe in process, we should also believe in progress. Hanggang kailan mo ipaprocess? Hindi pinipilit ang forgiveness. Pero lagi nating tandaan, the reason why it's hard for us to love again, to try again, it's because there is what we call a disease called unforgiveness. Kaya nahihirapan tayong magpatuloy, kaya nahihirapan tayong gumalaw, kaya nahihirapan tayong i-enjoy yung pagmamahal ng Panginoon because we are trapped in unforgiveness. Kasi iniisip natin lagi, hanggang dito na lang talaga yung limitation ko. Ito lang yung kakayanan ko. Tao lang ako. Ikaw lang? Kami hindi. Tao lang ako. That sometimes it causes us to become self-righteous. Na kiniklaim natin, ako mas malapit ako sa Panginoon. Yun lang yung kaya ko. Naiintindihan ako. I get that. Pero inisip pa natin, is this how God wants us to forgive? Because as a disciple, as a believer of Christ, dapat we are known that we love God, we love people. Ibig sabihin, mapagmahal tayo ng tao. Pero hirap na hirap tayong magmahal ng tao if there is always unforgiveness inside of us. Whether you like it or not,
kapag nasasaktan ka, masakit ang sinasabi ng mga salita. Tuloy pa natin to. Amen? Kahit sabihin na natin, hindi. I'm fixing myself so that pag-receive mo, maayos. Hindi. Lagi mong tandaan kapag masama, masakit ang nararamdaman, kahit gaano mo ingatan, masakit ang sasabihin ng salita. Kumain ka na, patay gutom ako. Ganun yun. Tatanong ka lang kung kumain. Kala mo naman, di ba? Sinasabi sa atin, it's because may kinalaman lagi sa puso. We can pretend that we're okay, we're good. But actually, lalabas yun sa action, saka sa word natin, kung okay ba yung puso natin. Tapikin mo yung katabi mo, okay na yun. Sabi mo, okay na yun. Amen? So pag-usapan natin to. Ano sinasabi sa atin ni Jesus? Nang tinatanong ni Peter, Lord, hanggang 7 times lang. Siguro, ilang beses na tayo nagpatawad. Ilang beses na natin sinabi, oh, I forgive you, I forgive you. Pero there's something inside of us na parang, it's still there. Kumbaga, pag tiningnan natin, sige, let's make it practical. Ang sabi nila, yung 7 times daw na sinasabi ni Jesus, 77 per day in the same person. O ikaw 77 ka lang pwede magkasala sa akin, yung pang 78. Ilaglag na kita dyan. Okay? Parang ganun daw, every day. So another 77, yun yung sabi nila. Sabi naman ng iba, ito daw ay 70 times 7. Nang equals nito ay 490. O pinapatawad kita sa loob ng isang araw, hanggang 490 ka lang magkakasala sa akin. Yung pang 491, hindi na. Papakulong na kita. So parang kung titingnan natin, kung literally natin yung ibig sabihin, ito yung sinasabi sa atin. But again, we have our own definition. Kaya si Jesus, nagkwento siya ng ganito for us to understand what is 70 times 7. In Matthew chapter 18, verse 23 to 30, says here, therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle account with his servants. And we had begun to settle accounts. One was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife, children, and all that he had, that the payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of the servant was moved with compassion, released him, and forgave him in his debt. But the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid hand on him and took him by the throat, saying, Pay me what you own. So his fellow servant fell down at his feet, begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. And he would not, but went and threw him into the prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grave and came and told their master all that they had been done. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgive you all the debt because you begged me. Should you not also have compassion on your fellow servant? Just I had pity on you. His master was angry and delivered him to the torturer until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Nang sinasabi, yung kinikwento ni Jesus, he gave a parable na may isang hari daw or isang master na bumalik siya uli para isettle yung mga account. So there was a servant na may pagkakautang sa kanya ng 10,000 denarii or talents. Nang sabi, o sige, ibenta mo yan, ibenta mo yung asawa niya, ibenta mo yung mga anak niya, at ari-arian niya para makabayad siya sa akin. Pero yung servant, nagmakaawa siya, sabi niya doon, Master, bigyan niyo pa po ako, pagpasensyahan niyo pa po ako, konting palugit pa, at mababayaran po kayo. And the master was moved with compassion. Nahabag siya, at sa sobrang habag, pinakawalan siya, at bayad na lahat ng utang niya. Sabi mo sa katabi mo, sana all.
bayad na lahat ng utang. Kumbaga, you're free. So, bayad na. Kaya pinalis siya, umalis siya. Paglabas nitong servant na to, nakita niya yung kanyang fellow servant na may pagkakautang din sa kanya. Na ang ginawa, hinampas. Ang sabi niya doon, ano sabi doon sa verse? Took him by the throat. So kinuha daw yung throat. Dahil sinakal. Sinakal siya at sinabi, hoy, bayaran mo yung utang mo. At ito daw servant na to, nagmakaawa. Sabi niya, pagpasensyahan niyo pa po ako, konting palugit pa at babayaran ko. Pero hindi pumayag tong servant na to. Sa halip, pinakulong niya yung servant na yon para makabayad sa kanila. May nakakita. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Baka may makakita. May nakakita at sinumbong siya dun sa master. At ang sabi ng master, pinatawag siya ng master, at ang sabi ng master sa kanya, ikaw, you are wicked, masama ka, pinatawad kita sa lahat ng utang mo kasi nagmakaawa ka, dapat pinatawad mo din yung fellow servant mo kung paano kita pinatawad. And the master was very angry and delivered him to torture. Ang ginawa daw, binigay yung servant para pahirapan siya ng lubos. So, anong sinasabi sa atin? Tandaan natin itong mabuti. Like what I said a while ago, if you have a disease called unforgiveness, makinig ka mabuti, nakakahawa yan at maaapektuhan yan hindi lang yung ngayon, pati yung future. Whether we like it or not, we cannot change what happened in the past. We cannot forget what happened in the past. But kapag hindi natin to dinil, makinig kang mabuti, apektado lahat. Ministry mo, personal life, relationship, to God, to other people, at hindi ka nito hahayaang maging masaya. And that's the reason why the Lord is offering us of healing. So join me in our message tonight entitled, Healing from a Disease Called Unforgiveness. Amen? Pag-usapan natin, paano tayo makakalaya? Paano tayo gagaling? Because whether we like it or not, because of what happened in the past, because of people who hurt us, lagi tayong may dala. Lagi nating niyayakap yung sakit. Lagi nating iniingatan yung sakit. Not knowing, it affects every aspect of our life. So paano tayo lalaya? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Na lumaya. Amen? Pag-usapan natin to. Simple lang. We will do the opposite. Kung gusto nating lumaya sa a disease or sa isang sakit or gumaling sa isang sakit na tinatawag na unforgiveness, magpatawad tayo. Amen? 3 bagay paano tayo magpapatawad. Number 1, forgive without limit. Sasabihin natin, ano? What? Without limit? Pag-usapan natin to. In verse 23 to 25, ulitin natin to. Sabi, therefore, the heaven or the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servant. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owned him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. Nang sinasabi, ibenta yan, di pala makakabayad, ibenta yan. Di ko alam kung saan niya ginamit yung pera, di ko alam kung anong ginawa niya, nalugi ba siya sa business, sinugal niya ba, I don't know, behind the story, hindi ko alam kung paano niya to ginawa. But one thing for sure, kailangan niya magbayad. There is always responsibility. Mabigat yung hiningi, mabigat yung hiniram, mabigat yung kapalit. Kaya yung sinasabi, tingnan natin itong mabuti. You know what, 10 talents, pag kinonvert natin yun sa peso natin, it's 36 million. Okay? Ganun siya kabigat. Ganun siya kamahal. Nang sinasabi sa atin, this 36 million, yun yung parang sakto, yung value ng kanyang hiniram. Kailangan niyang ibalik. Because in their culture, kapag hindi mo na ibalik yung inutang mo, ibebenta ka. Sana ganun din sa Pilipinas. Ibebenta ka para makabayad. Kasi ibebenta ka para maging alipin. Hindi lang yun. Kapag hindi ka pa sapat, ibebenta pati asawa mo at anak mo at lahat ng ari-arian mo hanggang sa maging sapat na pambayad sa inutang mo. Ganun sila katindi. Ang hirap nito. And to make the long story short, syempre, ikaw ba naman, ikaw yung tatay, you will not allow that your family will suffer because
what you have done. So nangyari in Matthew chapter 18:26, the servant therefore fell down, nagpatira pa, nagmakaawa. Kumbaga, it is a hopeless scenario or situation, pero susubukan ko pa din. Gagawin ko pa rin. So nagmakaawa siya, humiling siya dun sa master niya na konting palugit pa, konting pasensya pa, mababayaran ko din po kayo. And it's a surprise response because in verse 27, the master of the servant was moved with compassion. And the word compassion is, it came from the Greek word espagsenomai. Nang ibig sabihin, nung naawa daw siya doon sa servant, gumalaw yung kalamnan niya. Nanginig. Tingnan mo yung katabi mo. Nanginig ba yan o kinilig? Okay? Nanginig. Sabi niya, grabe, sa sobrang awa niya daw doon, sa servant, nanginig yung kalamnan niya. At dahil nanginig yung kalamnan niya, Brad, pinakawalan niya, pinatawad niya. Nang sinasabi, yung 36 million, libre ko na. Sana all? Grabe no? Ganun yung bigat. But again, hindi natin pinag-uusapan dito yung utang, but yung value ng kasalanan niya. So ang sinasabi, the master goes beyond, far beyond on what the slave has asked. Tandaan mo itong mabuti. Not because the servant deserved that, but because it's the decision of the master. Decision nyo ng master, kahit sino pa siya, walang magki-question doon kasi that is actually purely act of love and mercy nung master. Kaya ang tinuturo nung master, sinasabi ng master, sige, pinapatawad na kita. In reality, mahirap yung hinihingi ng servant. Ang hirap magpatawad ng 36 million. Ngayon nga lang diba? Ang hirap ng billion. Hindi na natin makita kung anong mangyari. Ang hirap. But the request of the servant ay granted. Diba? And this is the thing. We are the servant. And the master is our God. Brad, sa tindi ng kasalanan natin, sa tindi ng kalokohan natin, ng kapalaluan natin, lahat na, sabi ng Panginoon, you are free to go. Pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. Hindi sinabi ng Panginoon, lahat ng matatangos ang ilong forgiven. At yung mga pango, sorry. Work hard. Ibenta yan. Buti na lang hindi sinabi, lahat ng mapuputi, magtrabaho kayo ng mabuti, hindi kayo pinapatawad. Yung mga kulay chocolate, you're forgiven. Buti hindi ganun. Amen. Kasi pag ganun, lugi tayo. Lagot tayo lahat. This is how God forgive us. He forgive us no limits. Hindi niya sinabi, 10 beses ka na nagkamali, pang-impyerno ka na. Hindi. Actually, we are all, lahat tayo deserve nating pumunta sa impyerno. But because of the Lord's love, because of the love of the Lord, He grant us na hindi pumunta doon. Because of Jesus Christ. Kaya sinasabi sa atin, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, and accordance with the riches of God's grace. Mabiyaya ang Panginoon, kaya napatawad tayo. Hindi niya tinangi, hindi niya binilang yung kasalanan natin, basta pinatawad niya tayo. Hindi niya nga tinitingnan kung gaano kalaki at kaliit yung kasalanan mo. Ang kasalanan na ay kasalanan. When God forgive us, forgive everything. Amen? 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 Alam niyo po, ang ibig sabihin pala ng forgiveness in the Greek word in the Bible literally means let go. Let go. Na kapag nag-forgive ka, hindi mo naiisipin kung anong makukuha mo doon, anong mangyari sa kanya. But when you forgive a person, you let go everything. That's what we call forgiveness. Are you still with me? And that's the problem that we have. It's hard for us to let go. Hindi naman ako si Elsa. Hindi naman ako, I let it go pala yun. Hindi naman ako si Elsa. Ang point na sinasabi sa atin ng Panginoon, ang point na sinasabi ng Panginoon kay Peter, we don't deserve forgiveness. But because of God's love, He still forgives us. Amen? Kaya nga tandaan natin ito mabuti. If you want
healing from a disease called unforgiveness. Forgive without limit. Magpatawad ka lagi. Magpatawad ka lagi. Papasok tayo dito, Pastor, paano naman yung nararamdaman ko? And that's the thing about forgiveness. Let it go. Let it go. Are you still with me? Na hindi mapapantayan ng kahit na anong sakit na nararamdaman mo na ginawa ng iba na pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat. Let it go. Sabi mo sa katabi mo, mukhang hindi mo pa kaya. Ituloy natin to. Number 2, forgive because you're been forgiven. Sino dito naranasan mong patawarin ka na ng Panginoon? At dahil naranasan nating patawarin ng Panginoon, inaasahan na tayo ay magpapatawad din. Sabi ng Matthew chapter 18, 28-30, sabi niya, "But the servant went out and found one of his fellow servant who owed him 100 denarii. He laid hand on him, sinaktan niya daw at sinakal niya. At sinabi, 'Pay me what you owe me.' So his fellow servant fell down at his feet." Nagmakaawa. Same scenario, humingi ng awa. Na-extend pa siya, nababayaran siya, pero hindi siya naawa. But sa halip, kinulong niya. Mas malala pa. Hindi siya yung binenta. Kinulong siya para yung asawa at mga anak yung mabenta lang at sa maghirap dun sa kulungan. Mas malupit pa. Hello? That sometimes we want to be forgiven, but it's hard for us to give the forgiveness to others. Are you still with me? Pag pinag-usapan natin, magkano yung 6,000 denarii sa pera natin is just 1 million. Yung nilibre sa kanya, 36 million. Sa kanya, yung utang sa kanya, 1 million. Nang sinasabi, pambira, may sukli ka pa nga eh. Pero di niya ginawa. Consequently, pwede nating sabihin, basta ako, pinatawad ako ni Lord. Walang question doon. Pinatawad tayo ng Panginoon. But suddenly, when it's hard for us to forgive, hindi natin ma-enjoy yung forgiveness ni Lord sa buhay natin. And that's the reason why we cannot enjoy the love of God. We cannot serve fully. Laging may humihila sa atin pabalik. Laging may pumipigil sa atin pabalik. Why? Because we have a disease called unforgiveness. Na kahit ang ganda-ganda ng ginagawa ng Panginoon, ang ayos-ayos ng ginagawa ng Panginoon, di pa rin natin magawang ibigay lahat. Hindi natin magawang itodo ang lahat. Bakit? Kasi may holdback. And this is the scenario. Lagi mong tandaan, hindi ka mag-i-enjoy talaga dyan. In Matthew chapter 18, verse 31, "So when his fellow servants saw that had been done, they were very grieved and comes and told their master all that he had been done." May nagsumbong. May nagturo. So pinatawag siya. Ang sabi, his master, after he had called him, said to him, "You are wicked. Masama ka." Sabi niya, pinatawad kita sa lahat ng utang mo kasi nagmakaawa ka. Tapos nung ikaw, hindi ka naawa. Hindi ka man lang nahabag dun sa co-servant mo. So dahil sa sobrang galit ng master, hindi niya binawi. Hindi niya sinabing, binabawi ko yung 26 na utang mo, bayaran mo. Hindi. Ang ginawa niya, he was sent to the torturer. Same thing. Sometimes we experience forgiveness. But when we don't give forgiveness to others, nato-torture tayo. Na minsan, sa sobrang tindi ng galit na, kaya yung iba biglang, tindi ng galit. Kaya kahit anong gawin, tandaan natin, kahit ang bait-bait ni Lord, hanggat may inaalaga ang galit,
hanggat hindi nagpapatawad ang puso, hindi natin makita yung gustong gawin ng Diyos. Sometimes we question, why you're doing this, Lord? Natutorture tayo, we suffer because there is still unforgiveness dun sa puso natin. Nang sinasabi, kahit ang ganda ng plano ng Panginoon, di natin makita. Ang nangyari, pati yung relationship natin sa iba, relationship natin sa tao, apektado. It's because of unforgiveness. And whether you like it or not, even you really want to prepare your future, you cannot prepare your future unless tanggalin natin yung unforgiveness na yun. Kapatid, nakakahawa to. Nakakahawa to. At hindi lang to nakakahawa, nakakapagpahinto ito ng pangarap. Na kahit ang ganda-ganda ng pwedeng plano ng Panginoon sa buhay natin, but because of this disease called unforgiveness, you stuck. You are trapped on the situation that you don't like. Ayoko naman dito, pero nandyan ka. Why? Because there is what we call unforgiveness inside of you. Kaya minsan di tayo makapaniwala na may magandang plano sa Lord sa buhay natin. Bakit? Kasi you are still in pain. You are still suffering from the pain. Are you still with me? That's what you call torture. Hello? Kaya kahit sabi ng Diyos na, magtuloy ka, Lord, I'm still on the process. I still need to accept. Process ka ng process, wala namang progress. Hanggang simula lang, parang jogging, day 1. Only 1. Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, listen to me, ang taong kayang magpatawad, nakaranas ng pagpapatawad. Pero ang hirap maranasan lalo ng forgiveness or ma-experience yung ma-appreciate na pinatawad ka ng Panginoon hanggat meron dun sa loob mo na hindi ka pinapatawad. And that's the reason why Apostle Paul, reminding us in Ephesians chapter 4, verse 31 to 32 says, never be bitter, angry or mad. Never shout angrily or say something to hurt others. Never do anything evil. Be kind and loving to each other. Forgive each other, that the same as God forgave you through Christ. May uso ngayon sa Facebook yung tinatawag nilang evil eye. Are you still with me? Ikaw nga yung evil eh. Joke lang. Yung sinasabi, baka may evil. Listen to me, hindi. You need to forgive. Kaya takot na takot ka kasi meron kang hindi pinapatawad pa. At saka hindi totoo yun. Ano to, lahat na lang may eye? Are you still here? Nang sinasabi sa atin, hey, you will enjoy the forgiveness of our Lord Jesus Christ in every life na meron tayo, in every aspect ng buhay natin, when we forgive other as well. Pero walang magbabago sa buhay natin hanggat hindi ka nagpapatawad. I know it's hurt, I know it's painful, I know it's hard, but listen to me, that's the only way. And that's the reason why di tayo makapagmahal uli, di natin masubukan muli, kasi takot na takot tayo, kasi hanggang ngayon niyayakap natin yung sakit. Hello? So paano tayo gagaling from a disease called unforgiveness? Una, forgive without limits. Pangalawa, forgive because you are being forgiven. And lastly, forgive by faith. You know, forgiveness is something all of us want to receive, but most of us hesitate to give. Hindi po mag-works ang forgiveness nang ikaw lang yung tumatanggap. Forgiveness will work. Tandaan natin mabuti. We cannot separate receiving forgiveness from extending forgiveness. Kung nakaranas tayo ng pagpapatawad, hindi pwedeng manatili sa atin. We need to extend the forgiveness to other. Mahirap magpatawad, lalo na pag hindi mo kilala si Lord. Hindi kita i-question, hindi kita tatanungin kung hindi mo kilala si Lord. Pero pag kilala natin si Lord, tapos nahihirapan tayo magpatawad, kamusta yung pananampalataya natin kay Lord?
Lord, magparamdam ka. Paramdam mo sa akin. Mahihirapan tayong magpatawad kapag hindi maayos yung pananampalataya natin. Are you still with me? And ang hirap tanggapin na kailangan i-let go kung hanggang ngayon may sinisisi pa din tayo. Hello? Woo! Sorry po. Diba? Alright? Nandyan po ba kayo? Kaya nga tingnan natin itong mabuti. Na kahit na anong sabihin ng iba, na kahit na anong pwedeng i-define ng iba sa atin, kapag maayos yung pananampalataya natin, kakayanin natin magbigay ng pagpapatawad sa iba. Kapatid, aandar talaga yung human reason natin. Aandar talaga yun. Parang, ba't ko papatawarin yun? Deserve naman yan. Ganto-ganto naman yan. Bakit ko kailangan gawin yan? Ganto-ganto naman yan. Ano to? Sinaksak na ako, sasabihin ko, okay na yun. Ano to? Okay na yun? Ganun ba, pastor? Mapagmahal si Lord, binugbog ka na nga. I love you with the love of the Lord, tapos duguan ka? Listen to me, I'm not saying that way. But as you forgive, there is also what we call human law. Hindi natin, pwede tayong magpatawad, pero may batas ang tao. May batas ang Diyos. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin natin ngayong gabi? Nakakayanin, the thing is, kakayanin nating magpatawad kapag naiintindihan mo yung bigat ng pagkakasala na meron tayo pero pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi mo siya gagawin para sa sarili mo. Gagawin mo siya kasi alam mong mahal mo si Lord higit sa galit mo. We will do it for the Lord. We will forgive not because that person deserve of forgiveness but because deserve natin ng forgiveness, magpalaya kasi pinalaya tayo ng Panginoon. So paano natin to gagawin? Sabi ni Peter, 70 times 7 or 7 times to forgive. Paano natin to gagawin? Simple lang, wag kang huminto. Wag kang huminto magpatawad. May 3 bagay na gusto kong tandaan natin when we forgive. Number 1, make a quality decision to act on God's word. Hindi dahil sinabi niya, hindi dahil sinabi ni pastor, hindi dahil sinabi ng tao, ano bang sinasabi ng Biblia? Ano bang sinasabi ng Biblia pag may mga taong nakasakit sa atin? Ano bang sinasabi ng Bible kapag may mga taong may ginawan sa atin ng hindi masama? Ang sabi, lagi nating tandaan, practice what you preach. Hindi pwedeng hindi ka masaktan. Because whether you like it or not, masakit yun. Masakit yun. Pero what the Bible says about that? Matthew chapter 5 verse 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Alam mo sabi ng Bible? Maganda to pag magkaaway yung mag-asawa eh. Love your enemies. Sabi niyang Bible. O di batiin na kayo. Kidding aside. Nang sinasabi sa atin, whether we like it or not, gumawa ka ng mabuti, may magagalit sa'yo. Gumawa ka ng masama, may magagalit sa'yo. But let's go back to the Word of God. Anong sinasabi ng Bible? Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Lagi nating tandaan, naniniwala tayo sa Panginoon, balik tayo sa salita ng Panginoon. Let's do what the Bible says. Huwag kang gagawa. Ang dami kasing tao ngayon. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, sa Bible yan? Yun yung problema kapag di ka nagbabasa ng Biblia. Paano mo malalaman yung sinasabi ng Panginoon? And that's the reason why we need to go back. We need to read the word of the Lord. Kasi tandaan mo itong mabuti, mahirap magpatawad ng walang pananampalataya.
Pangalawa, lagi mong tandaan, speak and act according to what that decision. So this is your decision. Your decision is to forgive. Your decision is to do what the Bible says. Then speak and act accordance with that decision. Wag na wag kang magsasalita ng kahit na anong bagay na negative at masakit sa mga taong nakasakit sa'yo. Please lang, wag mo nang idaan sa post. Ay, na-share. I know it's hurt. I know it's painful. But you know what? I give you advice. Sa halip na gawin mo yon, isumbong mo kay Lord. Iiyak mo kay Lord. Si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang puprotekta sa'yo. Listen, mas mainam na yung self-control kesa out of control. Mahirap sa una, pero magagawa din natin sa huli. Sabi ng Luke chapter 6 verse 28, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Yung mga minumura ka, huwag kang gumante. Sabi mo, mahal kita. Diba? Yung pag they say bad words on you, huwag mong tanggapin yun. You respond, God bless you. Eh kaso pag minura ka, putot ko, tsinta ka din. Eh kasi galit ka na eh. Galit ka na eh. That sometimes, like what I said, kapag galit na ang nararamdaman, lumalabas sa bibig o nagagawa ng na-action natin yung nararamdaman natin. But what the Bible says, bless those who curses you and pray for those who mistreat you. Ang unfair naman ito, you pray for that person. Lalabas talaga yun sa buhay natin. Kaya nga, finally, pangatlo, don't be moved by what you feel. Whether you like it or not, when someone hurt us, when someone do this to you, nasaktan tayo, masasaktan tayo whether we like it or not. Tandaan mo itong mabuti. Your emotion is valid, but your action is your responsibility. Pwede kang magalit, pero huwag kang mambato ng refrigerator. Pwede kang magalit, pero huwag kang magwala. Minsan sa sobrang galit natin, nahihagis natin yung bahay natin sa kabilang kanto. Tapos magugulat tayo, paano napunta to dito? Benta. Mahirap magpatawad. Kaya ayusin natin yung emotion natin. Amen? And this is what we call, tandaan mo to, forgiveness is not, it's not an emotion, it's an act of faith. Lord, di ko kaya eh. Di ko kaya magpatawad. Pero dahil sa paniniwala at pagmamahal ko sa'yo, by faith, papatawarin ko to. And the Lord will help you to that. Amen? Let me just end with this. Alam niyo po, maikli lang ang buhay para punuin yung buhay natin ng sama ng loob, hinagpis at galit. We need to release. We need to forgive. You know, nung dumating po kami sa Zambales, ang business po ng tatay ko ay fish pan. So kami po ay nag-aalaga ng mga shrimp, prawn, sugpo, hipon, crabs, ganyan. So you know, it's hard to cater that. Pag English daw maganda pakinggan, shrimp, milkfish, yes, bangos, ganon, tilapia, alimango, ganun yung ginagawa namin. So, nung dumating kami sa Zambales, I'm aware of it. Yung first business ng father ko, malaki yung kikitaan namin doon. Parang, basta malaki. But what happened is, nagkaroon sila ng conflict ng kanyang business partner. To make the long story short, nalugi kami. Nalugi yung tatay ko. 0. Pero sabi ng tatay ko, sige, ipagpasa Diyos na lang natin. Eh, bata pa ako nun eh. Tapos, so, syempre, pag nalugi ka, suffer lahat. Lahat ng kabuhayan, lahat ng ganun. Wala lahat. Then, he try again. And I know for sure, malaki uli yung kita niya doon sa panibagong business partner niya. Pero nangyari, hindi pa rin nag-click. So, to make the long story short, nagpagod, naghirap. Tapos, lugi uli. Tapos ako, parang, sabi uli, ipagpasa Diyos na lang natin.
So, at the back of my mind, maghihirap na naman. Pasakit na naman. Parang gano'n. Third time, if I'm not mistaken, nasa mga millions, mga gano'n, mga billions, yung joke lang. Mga millions daw yung kikitain namin. Pero, sa halip na hatian siya ng business partner niya, anong nangyari, pinagbintangan pa siya na ninanakawan daw niya yung business partner niya. To make the long story short, wala uli. And I have this question back of my mind, like, ba't di kami lumalaban? Ba't di kami nagre-reklamo? Bakit patuloy lang sinasabi lang ng tatay ko na ipagpasa Diyos na lang natin, hayaan na natin. So, hirap na kami sa buhay, tapos ipagpasa Diyos lang namin. Na parang, I always have this mind na when I grow up, I will make sure that I will not experience those kind of things, you know? Ang sinabi ko sa sarili ko, hindi kami maaapi kung kinakailangan lumuhod ang mga tala, bumaba ang araw. But you know, as what I observed sa buhay namin, simula nung araw na yon hanggang sa mga araw na to, di ko nakitang pinabayaan kami ng Panginoon. Di ko nakitang gumanti yung tatay ko. Di ko nakitang ginanting niya kami. But you know, the always my father says is, hayaan natin ang Diyos. Kasi si Lord ang tutulong sa atin. And, kinda, minsan, galit na din ako eh. Parang, tusukin kita ng karayong eh. Pero, the Lord is reminding us, minsan, nararanasan mo tong sakit na to, may mga taong gumagawa nito sa'yo because ganun din tayo kay Lord. And still, the Lord forgives us. And still, the Lord accepts us and cater us because He loves us. My point here is, whether we like it or not, masasaktan at masasaktan tayo. Pero kapag hinarap natin to ng tama, tutulungan tayo nito at aayusin natin. Aayusin tayo nito. And there is always healing from a disease called unforgiveness. How? Forgive without limits. Huwag mong bilangin kung ilang beses kang nasaktan. Huwag mo ring bilangin yung pagpapatawad mo. Lagi mong tandaan, laging nagpapatawad ang Diyos. Kaya magpapatawad tayo na magpapatawad. Lagi mong tandaan, the more you forgive other people, you will experience, you will enjoy, you will love yung forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon. Don't do it by your own way. Don't do it by your own definition. Don't do it by your understanding. Do it by faith. Forgive by faith. Kasi pag ikaw lang, masakit talaga to eh. Mahirap talaga to. But do it by faith. Tutulungan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Listen, the Lord prepare a better place for every one of us. He has a greater plan. May mga bagong bagay. May mga nais na maranasan. May mga nais si Lord na maranasan natin. At mangyayari lang yon when we forgive. Amen? Hindi ko alam kung what is inside of your heart. Na minsan, kaya tayo naging matibay, kaya tayo naging ganito, kasi pinatibay tayo ng pagkakataon, pinatibay tayo ng sama ng loob. But the Lord is so good. But the Lord loves you so much beyond everything. And I think tonight, I think this is the night that God wants you to be healed. Di ko alam kung sinong nakasakit sa'yo, anong pinagdadaanan mo, but there is always love and comfort from the Lord. Can we just close our eyes? As you close your eyes, I want you to check your heart. I want you to evaluate. I want you to meditate the word of the Lord. Baka hindi ka aware, baka hindi tayo aware na merong unforgiveness sa puso natin.
So let it go. And may the Lord help us to heal from this unforgiveness. I'll give you time to talk to the Lord, to respond to the message of God. Kapatid, una sa lahat, ikaw muna yung humingi ng tawad sa Panginoon. Una sa lahat, ikaw muna yung humingi ng tawad sa Panginoon. Maniwala ka, nagpapatawad ang Diyos sa tunay na humihingi ng tawad. And you will experience, you will have the forgiveness from the Lord as you ask Him. And this time is between you and God. Come on, you pray, you ask, and the Lord will forgive. Bakit naririto ang puso ko'y iyong niyaya mo, ang dahilan kung bakit naririto ang puso ko'y iyong biyaya mo. Ang dahilan kung bakit naririto ang puso ko'y iyong biyaya mo. Ang dahilan kung bakit naririto ang puso ko'y Sa mga oras na to, can I invite everyone to please stand up? Kapatid, today, I want to tell you, may forgiveness na nanggagaling sa Panginoon. Ang Diyos ang nagpapatawad, ang Diyos ang umaayos. At gusto kong lagi mong tandaan, hindi ka ipapahamak ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka hahayaan at kailanman hindi ka iiwanan ng pagmamahal ng Panginoon. And today, you receive the forgiveness from the Lord. And may the Lord help us. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong magpatawad ng walang limits. Na tulungan tayong magpatawad sapagkat tayo pinatawad lamang. Na gawin natin itong pagpapatawad na to sa pamamagitan ng pananampalataya na meron tayo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero sigurado ako, naiintindihan ka ni Lord, nauunawaan ka ng Panginoon. At whether you like it or not, you accept it or not, mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man, maging ano ka man, mahal ka ng Panginoon. So why not you raise your hands today and simulan mong pasalamatan ng Panginoon, simulan mong kausapin ng Panginoon, simulan mong lumapit sa Diyos kasi naniniwala ako, may dahilan si Lord sa lahat ng bagay at tutulungan tayo ng Panginoon. Come on, church! Simulan mong papurihan ng Panginoon. puso ko'y iyong kaya mo. Ang dahilan kung bakit naririto ang puso ko'y iyong binawi mo. Lahat ng mga takot ko Allow the Lord to move in your life today. Allow the Lord to move in your life today. Hindi ko alam kung paano ka kinakausap ng Panginoon, pero sigurado ako, may sinasabi ang Diyos, may ginagawa ang Panginoon sa pag-ibig niya lamang. Pag-ibig mo ang siyang nagbabago. Magbabago sa ating lahat at aayos sa ating lahat. Come on, church. Start to talk to the Lord. Jesucristo, ikaw ang nais ko, dinggin ang samong ko, mapalapit Come on, sing. sa'yo. Pag-ibig mo ang siyang nagbabago, lahat ng hanap ko'y natagpuan
Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord at least tulungan, samahan dun sa sakit na nararamdaman mo. Let it go. Just give it to the hands of God. At si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang sasama sa'yo. Allow the Lord to embrace you today. Allow the Lord to do something in your life. Kapatid, whether you like it or not, mahal ka ng Panginoon at mamahalin ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon. I know life is hard. Hindi madali ang buhay. Hindi madali ang mga tinatahak natin sa buhay. Pero the Lord is with you. The Lord is with you today and always and forever. Lagay natin yung kamay natin malapit sa ating mga puso. Allow me to pray for you tonight. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatawad mo na walang kondisyon. Walang pinipili, walang tinatangi. Salamat kasi pinatawad mo kami. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo po kami. Samahan niyo po kami magpatawad. Not because that person deserve, but because it is what you want us to do. Because it is your command, Panginoon. Tulungan mo kami. Tumibay ang pananampalataya namin. Samahan mo kami lagi. May mga inaayos ka sa buhay namin, pero hindi ito ang maging dahilan para tumigil kami dito. But Lord, magpatuloy kami. Mas makilala ka namin, mas maunawaan ka namin, mas ma-enjoy namin yung love mo sa amin, mas ma-appreciate namin yung forgiveness na binigay mo sa amin so that we can extend this forgiveness to other people, Lord. Lord, salamat sapagkat mabuti ka. Salamat sapagkat dakila ka, Panginoon. Lord, salamat kasi di mo kami iniwan. Lord, salamat kasi di mo kami pinapabayaan. Lord, salamat po. Ikaw ang may taas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maparangalan, wala na po. Salamat po sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Bago tayo umupo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, or asawa mo yan, what? Yakapin mo at sabihin mo, you are forgiven. Grabe, no? Grabe po yung word. Grabe po yung, ang bigat po ba ng word tonight? Amen. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, friend, magpatawad ka na. Naku, pagpatawad ka na. Naku.